Okay, so muli magandang umaga po sa bawat isa. Ang isa sigurong marahil talagang tuloy-tuloy po nating magagawa. Although talagang hindi naman talaga ipinipilit po ng Diyos ito, kung hindi pinapakita lamang ng Diyos yung kanyang layunin, yung kanyang pagmamahal sa atin. Pero nasa atin po yung desisyon kung ito'y ating I appreciate, tanggapin sa ating buhay. Meron din akong limitasyon, may hangganan, pero mayroong mga tao ding kagaya ni Brother Ray na nakakatulong at ang concern din lang po talaga natin ay ang salita ng Diyos. Amen po ba? Di ba? At kaya nga po bilang isang mentor, palaging ito pa rin yung aking i-share at imo-motivate sa inyo na yung ating pagpapahalaga habang nabubuhay, lumago. Parang yung mensahe last Sunday na tayo ay tumibay sa pananampalataya. Mag-ugat at lumalim ang ating ugat para tumibay tayo sa ating pananampalataya. Di ba? Tandaan niyo ba yung ilustrasyon na dumating man daw yung, kung ang isa daw mananampalataya ay kagaya daw nung bahay na nakatayo sa ibabaw ng bato, hindi lamang nakatayo sa buhanginan, kundi ang kanyang pundasyon ay bato. Pag sinabing bato, matibay, dumating man ang malakas na unos, hampas ng alon o hangin, siya mananatiling nakatayo. So yun ang napaka-importante, yung tumibay, tumatag at lumalim. At nangyayari lamang yun kapag ang isang tumatanggap ng salita ng Diyos ay talagang nandoon yung kanyang kasabikan, andon yung kanyang pagpapahalaga. Anong klaseng pagpapahalaga kaya? Ang dapat na iukol sa salita ng Diyos. At ang napakaganda nga po is yung pagiging matiyaga natin sa pag-aaral ng kanyang mga salita. Dito lang talaga makikita natin sa Bible yung sinasabi na perimeter, kung gaano natin talaga sinasampalatayanan. Dahil ang sabi ng Romans 10:17, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig ng salita ni Kristo. Diba? Tapos ang sabi ng, if a man loves, kung ako inyong iniibig, iingatan ninyo o tutuparin ang aking mga salita. Okay. So isa sa napakaganda rito, pag ikaw ay mananampalataya, yung favor ng Diyos, di ba? Yung ang kakampi mo, ang Diyos. Ay yung hindi ka nahihiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Kaya yung Romans 8:31, what shall we then say to these things? If God is for us, who can be against us? Ang una mong hahanapin dito sa salita ng Diyos, yung kakampi mo ang Diyos. Yung nasa panig mo ang Diyos. Di ba? At sa pag-aaral natin, hindi mo hahanapin talaga ang favor lang ng tao. Ang pinaka-primary favor is yung sasabihin ng Diyos. Kayong kakampi mo ang Diyos. Kaya kapag kakampi mo ang Diyos, sinong magiging laban sa'yo? O nga naman minsan kasi bilang tao, kung politika ang pag-uusapan, dapat ang is makuha mo mawin mo yung favor ng tao. No, di ba? Pag-usapang pantao, siguro ganon. Pero pag-usapang pang Diyos, talagang ang hahanapin mo, yung ang maging panig mo, kakampi mo, ang Diyos. Di ba? Possible ba na pag di ba, makikita natin naman sa buhay ng mga mananampalataya, lalo na si Paul. Si Paul ang may sabi niyan, na if God is for us, who can be against us? Kaya lang, ang pinag-uusapan dito, hindi yung pang-physical na Kasi kung pag-aaralan mo yung buhay ni Pablo, parang kawawa siya ilang beses siyang nabilanggo. Diba? Kagaya nung ating pinag-aralan nung nakaraang linggo, meron mga aklat na isinulat nung una siyang nabilanggo at yung mga ilang huling aklat na isinulat niya, including yung aklat ng Timoteo, doon sa kanyang pangalawang pagkabilanggo, na yung pangalawang pagkabilanggo niya, doon na siya papatayin So makikita po natin, parang talo siya, di ba?
Idinidepensa niya yung kanyang sarili. Pero bandang huli, nahatulan din siya ng kamatayan. Pero nasabi pa rin niyang, if God is for us, who can be against us? So alam niyo yung pinaka sukdulan nun kasi ang talo pa din yung tao eh. Kahit na parang panalo ka sa lupang ito, di ba, para bang ikaw ang naghahari sa lupang ito. Pero kung hindi mo kakampi ang Diyos, kawawa ka rin bandang huli. At yun namang nalagay sa mga parang nakakalungkot na sitwasyon, senaryo, parang talunan. Pero siya yung nakapagsasabi na siya yung winner, more than conqueror nga eh. Ang isang dahilan kung bakit nasa panig niya ang Diyos, ang sabi ng verse 35, who shall separate us from the love of Christ? Yan. Yung ba daw tribulasyon, yung kahirapan, diba? Yung pag-uusig, pag sinabing pag-uusig, lagi silang binabas, di ba? Lagi silang nakakarinig ng mga masasakit na salita. Or famine, ibig sabihin, yung mga kalamidad. Alam nyo kasi sa mundong ito, kabago-bago kasi, di ba? Sabi nga, nung isang araw, binaha tayo. Tapos ilang linggo lang, napakainit naman. Diba? Sabi ko nga, pag tumingin ka sa mundong ito, wala naman perfect eh. Diba? Kasi ang panahon, pabago-bago, paiba-iba. Ang tao din, pabago-bago, paiba-iba. Diba? Kaya sabi diyan, who can separate us from the love? Ang maganda rito sa ating paglago sa pananampalataya, makikita mo na ang Diyos nasa panig mo. Diba? Dahil yung kanyang mga salita ang iningatan mo. Ang Diyos, pagka pinanampalatayanan mo, hindi ka na mahihiwalay sa Kanya. Kaya po yung pinag-aralan din natin nung nakaraang linggo na napag-aralan din yung Gospel of God, Gospel of Christ, na doon sa Romans, sa chapter 1, ay noong ipinapahayag ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, meron silang mutual faith patungkol dito sa Gospel of God. Di ba, naging issue dito sa Gospel of God, ang issue dito, hindi matanggap-tanggap na ang Panginoong Hesukristo, si Jesus, yung Christ or Son of God, pagka pinahayag mo na siya yung anak ng Diyos, naniniwala kang kapantay siya ng Diyos. Natandaan niyo ba yung na-share sa atin na pumunta tayo sa mindset ng mga first century believers na yung mga Hudyo, hindi mo sila mapipilit sa paniniwala na yung tao, Diyos, yung surroundings nila, yung kapaligiran nila, yung mga Gentile nation, usong-uso kasi kung sino yung mga leader ng bawat nasyon ng mga Gentiles, halos dinidiyos nila. Parang sa Egypt, si Pharaoh yung Diyos ng dagat, ng ilog. Kaya siya rin yung dragon sa tubig, na kung bakit mababasa natin sa Old Testament, sa Exodus, kung bakit dinivide yung dagat para ipakita na makapangyarihan ang Diyos kaysa doon sa Diyos ng dagat. Pinakita niya doon sa mga Hebreo na yung Diyos na sinasabi ng mga Egyptians na si Pharaoh, ang dragon ng dagat, ay kanya tong pinatay, kanya tong binaak, at pinakita niya na makapangyarihan siya. So, usong-uso sa mga Gentile nation na yung mga leader at that time ang nagiging Diyos. Parang si Nabucodonosor, di ba? Sa Babylon. Siya yung nagpanggap ding Diyos. Kaya yung nation Israel, yung mga Hebreo, hindi sila pwedeng maniwala na yung tao magiging Diyos kasi ang Diyos nila makapangyarihan, immortal, hindi namamatay, hindi kagaya ng tao na mamatay. Ang problema, may pangako ang Diyos sa kanila na darating ang Messiah, ang tagapagligtas. Si Christ nga, ang Kristo, ang tagapagligtas. Nung sa katauhan ng Panginoong Hesukristo,
ine-expect nila ipapanganak si Jesus sa lahi talaga ng parang may royal blood at saka nasa mga mayamang, siguro malapalasyo ang kanyang tinitigilan. Kaya lang, sa mata nila ang hirap tanggapin na siya yung anak ng Diyos or ang Kristo. Dahil siya ipinangalak lang ng isang pangkaraniwang tao din lang, ordinaryong, ang buhay ay ordinaryo din lang sa Israel. Di ba? Kaya mahirap sa kanila na paniwalaan na si Jesus ay anak ng Diyos. Kaya ang dahilan kung bakit nila ipapapako si Jesus sa krus ay bagaman daw tao, nagpapanggap na Diyos. Dahil nagsasabi siya na siya ay Son, capital S or capital A, anak ng Diyos. Yun ang hindi nila matanggap. Kaya issue that time, yun yung gospel of God. Kailangan ma-declare na si Jesus ay anak ng Diyos. At nung si Paul ay nagkaroon ng, na-convert siya sa Kristyanismo, dati siyang against sa mga Kristiyano, nirecognize niya na si Jesus ay ang Panginoon, anak ng Diyos. Kaya sabi niya doon sa Romans, sa bukana ng Romans, sila ay mayroong pagkakaisa sa pananampalataya about sa gospel of God. Kaya lang, napag-aralan natin, nung ipinahayag sa kanya yung gospel of Christ. Ano yung gospel of Christ? Yung bisa nung ginawa ni Jesus sa krus, yung ating pag-aaral na sa kanyang kamatayan, nirepresent ng Panginoong Jesus sa tao, yung dalawang kalalagayan ng tao, yung kanyang, ito yung spirit, yung taong panloob, at saka itong flesh as outward man, ay nirepresent ni Jesus dito sa krus, nung siya'y namatay, yung Romans 8:3, for what the law could not do, ang hindi magawa ng kautusan. Ano yung hindi magawa ng law? Ano yung hindi magawa ng law? Na ang tao ay mapasunod dahil meron siyang sin in the flesh. Diba? Sa outward man niya, sa kanyang laman, merong kasalanan. Yan yung patungkol sa gospel of Christ. Yan yung naipaliwanag ng gusto ni Apostol Pablo. Bakit? Kasi yan yung magpapatibay. Kaya doon sa bandang kalagitnaan, bandang huli ng Romans chapter 1, na after na meron silang pagkakaisa sa pananampalataya about sa si Jesus ang anak ng Diyos, pero gusto niyang i-share nung i-reveal sa kanya yung mystery ng krus, kung ano yung bisa ng ginawa ni Jesus sa krus, sa ikatitibay. Pag sinabing sa ikatitibay, para lalo pa nilang makita yung ganda nung bisa nung ginawa ni Jesus. Ano ba talaga ang bisa? Kasi nga, hindi alam ng mga nananampalataya during that time, alam lang nila yung gospel of God, hindi nila alam na na-redeemed na sa kasalanan. Kasi sabi ng Romans 8:3, yung problema ng tao na hindi makasunod sa kautusan kasi meron siyang kahinaan sa laman, ang solusyon ng Diyos, God sending His own Son, isinugo ng Diyos ang kanyang anak, si Jesus. In the likeness, yan. Pag sinabing in the likeness, napunta sa kanya. Kaya yung sinful flesh, napunta sa kanya. Yung sinasabi ng 2 Corinthians 5:21, He who knew no sin became sin. Siya na walang kasalanan ay naging kasalanan. Ibig sabihin, yung sin in the flesh, yung ng outward man ng tao, napunta sa kay Jesus. Ni-represent ni Jesus yung sin in the flesh ng bawat tao, naging problema ng tao na hindi nila masunod yung law na ang law in nature ng Diyos, spiritual, holy, pero hindi kaya ng tao dahil ang tao ay merong sinful flesh. Ang ginawa ni Jesus sa krus, 30 AD, kinuha niya. Kaya ang napako sa krus, hindi lang yung katawan niya, kundi ang bawat katawan na pinananahanan ng kasalanan ng bawat tao, walang itinatangi. Kaya ano sabi doon?
God sending His own Son in the likeness sa anyo ng makasalanang laman. Wala naman siyang kasalanan eh. Wala namang kasalanan yung kanyang flesh sapagkat ipinanganak siya na hindi kagaya ng natural na tao. Isinilang siya na nabuo siya sa sinapupunan ni Mary, walang naganap na anumang natural na sistema para ang isang tao ay mabuo sa sinapupunan. Kaya wala siyang manang kasalanan. He who knew no sin became sin. Naging sinful flesh yung kanyang laman. Nung siya napunta sa cross, kinuha niya yung bawat sinful flesh nung tao. Lahat, walang itinatangi. Lahat. Yan po yung tinatawag na, dyan mo rin makukuha yung universal judgment. Na doon ay tinapos na ang paghatol sa kasalanan. Tuloy natin, Romans 8:3. Anong ginawa? God sending His own Son in the likeness of sinful flesh. Anong ginawa sa sin? For sin, yung kasalanan ng tao na nasa laman, condemned sin in the flesh. Kaninong flesh? Sa flesh ni Jesus. Pero lumalabas ang napako, namatay, at inilibing ay ang ating sinful flesh. Kaya kung ikay nanampalataya, yun yung gospel of Christ na ipinahayag ni Paul. Walang nakapagpahayag niyan. Kaya kung ikaw ay nanampalataya, Romans chapter 6 from 1 to 11, ang nakalagay doon ay count yourself. Ibilang ninyo na kayo'y namatay kasama ni Kristo at kasama ding nabuhay yung ating espiritu na dating patay ay kasamang nabuhay sa resurrection ni Christ. Okay, ganun po yung gospel of Christ. Kakaiba sa gospel of God. Dito ang problema, hindi nila matanggap na si Jesus ang anak ng Diyos. Kasi nga yung mindset nila, hindi nila mapaniwala na ang isang tao ay kapantay ng Diyos. Kasi ang alam nila, ang Diyos nila is makapangyarihan, omniscient, alam lahat, omnipresent, nasa lahat ng dako, omnipotent, makapangyarihan, at saka immortal, walang kamatayan. Kaya ang mahirap sa kanilang tanggapin na si Jesus ay anak ng Diyos. While sa ating panahon ngayon, iba yung mindset ng maraming paniniwala. Maraming mga simbahan natatanggap na si Jesus ay anak ng Diyos. Meron din namang hindi naniniwala na si Jesus ay Diyos. Pero bibihira. Sa mga Kristiyanong simbahan, kalimitan, natatanggap nila yung gospel of God. Pero yung gospel of Christ, kung bakit sinabi na makapagpapatibay sa inyo. Bakit makakapagpatibay? Kasi makikita mo yung visa nung ginawa ni Jesus, secured na yung inward man mo, kaya nga yung connection ng sanctification, banal na yung inward man mo, righteousness, di ba? Yung usapan na justification na ikaw ay inaring ganap na at pinatawad na sa lahat ng kasalanan, maintindihan mo na yun, matatanggap mo yun kapag maliwanag sa iyo yung gospel of Christ. Kaya yun ang puso ni Apostol Pablo na muli maipahayag sa kanila at ma-share niya yung ikatitibay. Kaya sabi ko nga, kaya pala noon, panahon na yun, yung mga Hebreo, pag binasa mo yung Hebrew chapter 4, may mga tumatalikod. Kasi ang alam lang nila, gospel of God. Sa gospel of God, kaya pala yung mga believers that time, mayroon pa ring law. And even yung mga apostol, ito lang ang natanggap. Kaya pala nagpa-practice pa rin sila ng kautusan. At kung mayroong kautusan, edi ang bisa ng kasalanan andun pa rin. Kaya sabi ko nga, may takot ka pa rin. Samantalang pag naging maliwanag sa iyo yung gospel of Christ, hindi ka naman magbabackslide o turning back. No turning back. Hindi ka na tatalikod kasi maliwanag na sa iyo yung ganda nung ginawa ni Kristo. So, importante yung gospel of Christ. At ang sabi ko nga, kaya pala si Pablo, kahit na mayroong 12 apostol, tinawag pa rin ng Diyos. Dahil sa kanya, di ba, pinag-aral natin noong nakaraan na sino ang nagturo kay Pablo o naghayag nung mystery ng gospel?
Di ba, sabi niya, 3 taon siya nasa Arabia. At ang nagturo sa kanya, walang nagturo sa kanyang tao. Ang nagturo sa kanya mismo ay ang Panginoong Hesukristo for almost ilang taon. Kaya yung Acts chapter 9, 10, 11, wala si Pablo doon eh. Ang andun lang sina Peter, diba? Yung kay Cornelius. For almost 3 years, wala siya. Kaya nung siya ay muling nagbalik, ito na yung gustong-gusto niyang ma-share, ma-impart. Diba? So, makakapagpatibay. Kasi maintindihan mo yung justification, na ikaw ay resurrected na secured na. Yung sinasabi ng Ephesians na He had raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Diba? Maiintindihan mo na yun, na secured na yung inward man mo, na ando na sa new heaven and new earth, kapag maliwanag sa iyo ang gospel of Christ. Okay, yung Romans 8:3 is siya yung universal judgment. Ito yon. Dito, hinatulan yung kasalanan ng lahat ng tao. Pinako, namatay, at inilibing. Kaya, yung sinasabi ng Hebrew 9:26, talagang tapos na yung kasalanan. Tiniyo, for then must he often have suffered since the foundation of the world. But now, ngunit ngayon, sabi niya, once in the end of the world. Ano yung end of the world? Nung si Kristo yung naroroon, tatapusin na niya yung Old Covenant kasi tinapos niya yung law of Moses at saka yung universal law, yung conscience. Diba? Sa mga Gentiles, yung Romans 2:14 and 15. Sa mga Hudyo naman, yung kanilang pakikipagtipan sa Exodus na sabi nila sa Mount Sinai, tutuparin namin ang lahat ng uutos ng Diyos. Tapos niratify pa ni Moises, nag-sprinkle siya ng dugo parang blood compact para papagtibayin na sila'y nakipagkasundo. Hindi tayo kasama doon. Sa Diyos, yung Old Covenant Law na kapag sinunod nila, ibe-bless sila. Pero kapag sila'y sumuway, ika-curse sila. Exodus chapter 24, ang sabi ng verse 7, at kanyang kinuha ang aklat ng tipan. Yang aklat ng tipan, yan yung aklat ng buhay sa mga Hudyo. Diyan nakasalalay ang kanilang buhay at kamatayan. Dahil nakipagtipan sila. Sabi dito, at binasa sa pakinig ng bayan at kanilang sinabi, anong kanilang sagot? Lahat ng sinalita ng Panginoon ay aming gagawin at kami ay magmamasunurin. So nakipagtipan sila sa Diyos, hindi tayo kasama diyang Gentiles. Mga Hebreo lang yan. 3 times po silang sumagot ng gagawin namin ang lahat ng iniutos ng Diyos. Kaya lang, meron po yung blessing and cursing. Merong pagpapala kapag sinunod, pero merong sumpa kapag sinuway nila. Alam nila yon. Hindi po tayo kasama doon. Di ba? Tuloy po natin, verse 8. Kinuha ni Moises ang dugo at iniwisik sa bayan. Winisikan sila ng dugo. At sinabi, narito ang dugo ng tipan. Yun ang nagpatibay nung kanilang kasunduan. Tanong, hindi tayo kasama. Mga Hebreo lang yan. Okay? Narito ang dugo ng tipan na ipinakipagtipan ng Panginoon sa inyo tungkol sa lahat ng mga salitang ito. Ito pinagtibay ng dugo. Diba? Kaya sila ngayon ay nakapasok doon sa tipan na yan. Yan yung Old Covenant Law. Sa mga Gentiles naman, ito yung ating kautusan. Tingnan mo, Romans 2:14 and 15. Sapagkat kung ang mga hentil na walang kautusan sa katutubo, pag sinabing walang kautusan sa katutubo, wala tayong written law. Walang aklat na ginawa dyan. Nagsisigawa tayo din na meron tayong kautusan. Ang mga ito ay walang kautusan, ay siyang kautusan sa kanilang sarili. 15. Na nagtatanyag ng gawa ng kautusang nasusulat sa kanilang puso. So yung ating law ng mga Gentiles, written in our hearts. Sa puso.
na pinatotohanan ito pati ng kanilang budhi. So, kaya mayroong conscience. At ang kanilang mga pag-iisip ay nagsusumbungan. Kaya ang concern dito, puso at isip. Yung bang kung ano yung ginawa mong, para bang ano yung may karma, konsensya ka. Yung ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gawin sa iba. Di ba? Parang ganun yun. Nang susumbungan o nang dadahilanan sa isa't isa. Yan naman yun yung ating law, yung mga Gentiles. Diyan tayo tinubos ni Jesus. Doon sa conscience na nanggaling kay Eva at kay Adan. Ayan. Di ba? Yung knowledge of good and evil. Alam mo kung ano mabuti? Alam mo ang masama. Written in our hearts. Okay. So, alam natin, yan yung isinama doon sa universal judgment. Pati na dapat sa mga Hudyo. Kaso mo, marami hindi na nampalataya. Dito pa lang, maraming bumagsak. Lalo na yung gospel of Christ. Kaya noon, yung mga believers, sa first century believers, ang hirap tanggapin nung aral ni Pablo. Di ba? Di ba? Minsan, nire-rebuke pa ni Pablo si Peter. Di ba? Dahil gumagawa ng kautusan. Nung wala yung mga kapwa niya Hudyo, nakikikain sa mga hentil. Nung dumating yung mga Hudyo, lumayo. Nagpapakunwari ka, sabi ni Pablo. Kasi sinesir niya, wala na tayo sa kautusan. Okay, ito yung universal judgment. Na tinapos yung power. Ang issue rito, kinondemn. Pag binalik mo yung Romans 8:3, condemned sin in the flesh. And then, sabi nung Hebrew 9:26, ano tinapos niya? Ngayon, minsan siya'y nahayag. Sino yung nahayag? Si Jesus. Sa katapusan ng mga panahon. Upang alisin ang kasalanan. Ang linaw po nun. Siya yung nag-alis ng kasalanan. Kasi hinatulan nga dito. Condemned sin, hinatulan ng kasalanan sa kanyang laman. Ngayon, kung matibay ang paniniwala mo sa Gospel of Christ, matibay, natatayuan mo na tapos na ang bisa ng kasalanan. Sa mata ng Diyos, tapos na ang bisa ng kasalanan. Nung Wednesday, tinapik po namin. Pero dito sa lupa, may batas ang gobyerno. Okay? So, sa mata ng Diyos, tapos na yung bisa ng kasalanan. Sabi niyan, sa katapusan ng mga panahon upang alisin ang kasalanan. Pero hindi mo pwedeng i-apply yan sa physical aspect. Yan ay inia-apply mo sa mata ng Diyos, pag-usapang espiritual, sa pamamagitan ng pagkahandog ng kanyang sarili. Okay? Tingnan natin yung Romans 13. Ito yung civil law. Sabi ni Pablo, nilinaw niya. Ang bawat kaluluwa, bawat tao, ibig sabihin nun, pasakop sa matataas na kapangyarihan. Anong authority yan? Sapagkat walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos. At ang mga kapangyarihan niyon ay hinirang, inordain ng Diyos. Verse 2. Kaya nga, ang sumasalangsang sa kapangyarihan ay sa utos ng Diyos sumasalangsang at ang mga nagsisalangsang ay magsisitanggap ng kahatulan sa kanilang sarili. Verse 3. Tingnan niyo, may hatol yang dito sa physical law. Sapagkat ang mga pinuno ay hindi kilabot sa gawang mabuti, kung hindi sa masama. Ibig mo bagang mawala ng takot sa may kapangyarihan, gawin mo ang mabuti at magkakamit ka ng kapurihan sa Kanya. Pupurihin ka nila pag ikaw ay good citizen. Pupurihin ka nila. Pero pagka ikaw ay sumusaway sa kanila, sapagkat siya ay ministro ng Diyos sa ikagagaling mo, dapat kung ginagawa mo ang masama, ay matakot ka sapagkat hindi walang kabuluhan ang pagdadala niya ng tabak, sapagkat siya ay ministro ng Diyos, tagapaghiganti sa ikagagalit ng gumagawa ng masama. Yan po'y civil law. Kasi pag dinala mo yan sa verse 1, pasakop sa mga government sa kanila, sa Israel. Na itinalaga sila yung mga may authority, sila yung may nagja-judge, humahatol, kapag ang gumawa ka ng masama, parurusahan ka. Verse 5, kaya nga dapat na kayo'y pasakop, hindi lamang dahil sa kagalitan, kundi naman dahil sa budhi. Verse 6, sapagkat dahil dito ay nagsisipagbayad naman kayo ng buwis. Kaya civil yan eh. Tandaan nyo? Sabi dyan, sapagkat dahil dito ay nagsisipagbayad naman kayo ng buwis, sapagkat sila ay mga tagapangasiwa sa paglilingkod sa Diyos. So, ibig sabihin, yung mga itinalaga na mga sa civil law
ay talagang ang Diyos ang nag-ordain na nagsisipamahalang walang patid sa bagay na ito. So ito po, yung para hindi ka ma-out of context, ang tinutukoy diyang mga authority sa civil law. Okay? Ba't ko po sinabi yan? Hindi totoo yung license to sin. Meron kang dalawang pagkatao. Doon sa inward man mo, sa ating espiritu, hindi na ini-impute ang law. Doon wala nang kautusan. Romans 10:4. Sapagkat si Kristo ang kinauuwian ng kautusan. Dito natapos yung law. End of the covenant law. Sa ikatutuwid ng bawat sumasampalataya. Kaya yung sumampalataya, yung inward man mo, righteous na. Matuwid na. Matatanggap mo yan pag alam mo yung gospel of Christ. Pag yung bisa nung ginawa ni Kristo, alam mo. Kasi wala nang law. Yung law of conscience, sa mata ng Diyos, pinawi na niya. Tinapos na kasi, hinatulan na kasi sa laman ni Jesus. Yan yung universal judgment about sa sin sa mata ng Diyos. Para maliwanag. Para hindi ma-confuse. Kasi marami doon nako-confuse. Oh, license to sin yan. Bakit? Tingnan natin, Galatians 3, sa sumpa ng kautusan, tinubos tayo ni Kristo. Una sa mga Hudyo, yun namang ating law din, law of conscience, tinubos tayo doon, na naging sumpa sa ganang atin. Sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat binibitay sa krus, sa punong kahoy. So yung sumpa ng kautusan, tinapos na niya. Kaya bakit natin maiintindihan na Christ is the end of the law? Okay, ulitin ko. Para wag kang ma-confuse, yung law sa mata ng Diyos about sa kasalanan, iba yung sa lupa, iba yung sa pantao. Sa pantao, pag nagpahiram ako ng pera kay Brother Dado, at hindi nangako siya at hindi niya binayaran, may kasalanan siya sa akin. Tama. Hindi niya pwedeng sabihin na, "Hoy, Brother Boyet, wala na akong kasalanan sa iyo, tinapos na ni Kristo." Iba yun. Naintindihan niyo ba yun? Iba yung sa mata ng Diyos. Doon marami na confuse. Huwag mo namang i-connect. Kaya sabi nga ni Paul hindi na namin kayo nakikilala. Wala na tayo sa laman kung hindi kayo sa espiritu na nga sa paningin ng Diyos, wala na tayo sa laman. Kasi tinapos na itong laman. Hinatulan, namatay, at inilibing. Sana maintindihan nyo to para makita nyo yung ganda nung ginawa ni Kristo. Yun yung gospel of Christ. Wala na tayo sa law. Tingnan nyo, Romans 4:15. Sapagkat ang kautusan ay gumagawa ng galit. Pag hindi mo naintindihan na wala pa ang law, magagalit pa nga ang Diyos. Pag nakagawa ka ng kasalanan, ng utang ka, ng estapa ka, ng budol ka, ng scam ka, sabihin natin, nako, galit na naman ang Diyos sa iyo. Hindi, sa mata ng Diyos, yung law, patungkol na nagtitipay ng kasalanan, tapos na yon. Sapagkat ang kautusan ay gumagawa ng galit, datapwat kung saan walang kautusan, wala na ring pagsalangsang. Wala ka na. Yung inward man mo, hindi na siya pwedeng maapektuhan ng kasalanan. Ito pa isa, Romans 5:13. Sapagkat ang kasalanan ay nasa sanglibutan hanggang sa dumating ang kautusan. Ngunit, hindi ibinibilang ang kasalanan kung walang kautusan. Dito yan sa espiritu mo. Hindi na wala nang pwedeng i-impute na kasalanan, matuwid na yon, secured na yon. Pero huwag mong kalilimutan, pag nagnakaw ka, pag pumatay ka, pagka gumawa ka ng masama sa iyong kapwa-tao, mananagot ka. May batas dito. Tama? Diba? Doon tayo hindi na... Kaya napaka-importante ng inward and outward man. Yung inward, eternal. Pang walang hanggan. Yun yung iniligtas ng Diyos. Yun yung dating patay. Noon, nakakonect pa yung ating inward sa outward man. Kaya dito mo rin maiintindihan yung circumcision. Inoperate sa pamamagitan ng cross,
inihiwalay yung masamang hilig ng laman doon sa iyong espiritu. Kaya yung espiritu mo, Romans 6:14, tingnan nyo, sapagkat ang kasalanan ay hindi na makapaghahari sa inyo. Sinong kausap dyan? Yung mismo ikaw, yung ligtas na, yung espiritu mo. Sapagkat wala na kayo sa ilalim, pero hindi mo pwedeng i-apply yun sa physical. Sa spiritual lang yan. Sapagkat wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Pag in-apply mo, kagaya nung sabi ko, pag isinama mo yan sa physical, doon yung sinasabi nila na license to sin. Pwede na palang gumawa ng kasalanan. Kaya di ba minsan nakamo, sige, gusto mo gumawa ng kasalanan, bahala ka. Baka hindi mo pa talaga naiintindihan yung gospel of Christ. Kaya napakapalad natin na naintindihan natin yung revelation ng mystery ng gospel. Bakit? Makakapagpatibay sa'yo na ikaw ay ligtas na magpapasalamat ka talaga sa Diyos. Bakit? Meron bang kayamanang maitutumbas doon sa ginawang kaligtasan ng Panginoon? Bakit ka magiging, yun ang magpupo sa'yo na magpasalamat ka at lalo mong maiibig ang Panginoon? Lalo mong maiibig ang Panginoon. Kaya sina Pablo, alam niya na nasa panig niya ang Diyos at wala na makapaghihiwalay. Hindi mo siya pwedeng i-apply sa physical aspect. Kasi sa physical aspect, maaari ka ritong apihin . Nakakulong nga siya . Hindi nga niya, pinagtanggol niya sarili niya, pero bandang huli, powerful yung mga nasa pamamahala. Ang Roman Empire, ang nasusunod. Kaya pinapatay siya. Hindi mo siya pwedeng i-apply sa physical aspect. Pero nababanggit niya na, if God is for us, who can be against us? Pwede rin naman nating banggitin yan. Hanggat ibig ng Diyos na ikaw ay mabuhay, kahit mayroong magtangka sa iyo, pero kung may purpose ang Diyos sa buhay mo at hindi ka pa dapat mamatay, iingatan ka niya even sa physical aspect. Amen. Ganyan ang kagandahan na maunawaan mo, na segregate mo ba? Para hindi ka confused. Alam mo na hindi na ini-impute sa inward man mo yung kasalanan. Bakit? Hinatulan na dito at pagkatapos inalis na yung law, redeemed us from the law. Kaya maintindihan mo rin yung sinasabi ng Galatians 4:4 and 5. Tignan nyo. Nung dumating ang kapanahunan, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Sino yun? Si Jesus. Na ipinanganak ng isang babae, ni Mary. Ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Kasi, kaya siya ipinanganak sa ilalim ng kautusan, anong sabi ng verse 5? Siya yung gaganap ng kautusan para matubos ang tao sa kautusan. Upang matubos niya. Pag sinabing matubos, para palayain ka. Gaano kayamanan yan? Gaano kaganda yan? Kaya pag hindi nakita yung ganda ng salita ng Diyos in the spirit, sa spiritual, wala. Hindi, parang yung faith mo, hindi mo siya bibigyan ng pahalaga pa rin . Pag ang perimeter mo is physical, hindi mo makikita yung ganda na nangyari pala sa spiritual. Upang matubos niya ang nasa ilalim ng kautusan. O diba? Upang matanggap natin, pag wala ka na sa ilalim ng kautusan, tapos hinatulan na yung kasalanan, anong mangyayari? Wala nang magdi-define ng kasalanan, hindi na mai-impute. Kaya yung sinasabi dyan na upang matanggap nila ang pagkukupkup ng anak, doon ka magiging anak. Sino yung naging anak? Yung inward man. Pag-aari na yun ng Diyos, anak na yun ng Diyos. Hindi na yun pwedeng magalaw ng kasalanan. Iyon ay, kaya masasabi mo na pinaghaharian na yun ni Kristo. Di ba sabi ng Colossians 1:13, He had delivered us from the power of darkness. Matatag ang paniniwala mo doon na delivered na, ligtas ka na talaga sa power of darkness. Asan ang darkness? Yung sin, yung conscience, and had translated us into the kingdom of His dear Son. Pag sinabing translated, nalipat na. Pinaghaharian na ng Diyos. Anak na hindi na mawawala ang pagiging anak. Kaya sabi ng Romans 8, wala nang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig na ginawa ni Kristo. Amen? Diyan ka dapat maging masaya. Although,
may mga problemang dumarating sa iyo sa physical aspect. Pag hindi ito nakita, ay yung kaligayahan mo sa physical lang. Pag may problema ka sa physical, tamad ka, napaypay ka. Kaya ako naniniwala, nung hindi pa nahahayag ang gospel of Christ sa marami, pwedeng mag-backslide, pwedeng umatras. Kasi nadadala sila ng mga sitwasyon sa kanilang buhay. Kaya makikita mo, iniwan si Pablo, yung dati niya mga kasamahan, iniwan si Pablo. Bakit? Kasi yung mindset nila, hindi maliwanag itong ganda ng ginawa ni Kristo. Pero in our time, ito yung nakakapagpatibay sa ating pananampalataya. Pag maliwanag sa iyo yan, ay hindi ka na mag-aatras. Pati yung paglilingkod mo, yung sinasabi ni Pablo na I labor more than them. Higit akong gumawa kaysa kanila. Bakit? Kahit na mayroong death threat, hindi siya tumigil. Bakit? Kasi yung pag-ibig ng Diyos ang siyang nagtutulak sa kanya. The love of God constraineth us. Di ba sabi niya? Although may death threat, although may problema, although may pagsubok sa buhay, pero andun yung kanyang pagpapatuloy. Amen. So ito yung universal judgment. Dito, kita nating maliwanag, tapos na yung bisa ng kasalanan at iniligtas natin. Yung sinasabi ng 2 Timothy chapter 1, verse 9, maliwanag na sa iyo yan. Tingnan natin, who had saved us? Tayo daw ay iniligtas na. Past tense niya, di ba? Tanong, kung maintindihan mo na to, ano liligtas dyan? Physical ba o spiritual? Spiritual. Kasi itong physical, nauuntog pa nga ito eh. Kaya minsan pagka ikaw ay Christian at ang perimeter mo, bakit ako inauntog? Sakit eh. Baka may nagawa akong masama sa Diyos. Ganun tayo. Pag may nangyari yung sa anak mo, naku, baka pinapalo ako ng Diyos. Nadapa lamang yung bata, antimano, guilty ka na naman. Baka meron ako nagawang pagkakama. Mali. Tinapos na niya yung bisa ng kasalanan. Pero yung error dito sa physical, yung mga aksidente, alam mo ng bagyo, lumabas ka pa. Alam mo ng malakas ang bagyo, ayaw mo pang umalis. Tapos pag may nangyari, kinuha na siya ng Diyos. Makinig yung magaling. Yung mga aksidente, dito yan nangyayari pag hindi ka sumunod sa mga batas ng physical. Huwag ka nang pumalaot, may bagyo, pumalaot pa rin. Ay di namatay, hanggang doon na lang talaga siya. Sabihin pa, kinuha na siya ng Diyos. Bakit siya namatay? Pinatay ba siya ng Diyos o talagang matigas ang kanyang ulo? Minsan ang Diyos ang nasisisi eh. And dito natin maintindihan, who had saved us, niligtas ka, and called us with an holy calling, not according to our works. Hindi ayon sa ating mga gawa. Bakit tayo naligtas? Si Jesus ang gumawa. Tinapos niya yung bisa ng kasalanan. At inalis tayo sa law of conscience. Kung bakit yung inward man, wala nang pwedeng impute na kasalanan doon. Kung bakit tinawag na ministry of reconciliation, sundo ka na. Ang Diyos at ang tao na nananampalataya ay nakipagkasundo na at hindi na pwedeng magalit ang Diyos kasi wala nang law. Meron ka ng tinatawag na pakikipagkasundo. Nakuha niyo po? Okay. So meaning, sabi dyan, not according to our works. Wala tayong ginawa. Ang ginawa lamang natin, tayo ay nananampalataya. Kaya sinasabi doon na kung si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo din, sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Kristo, doon tayo nagkaroon ng justification ba? Yan. At tayo ay righteous. Okay, hindi ka na confused. Ang righteous sa'yo, yung mismong, yung consciousness mo, yung inward man mo. Diba? Kaya nung sinabi ni Paul na, hindi na ako ang gumagawa nito, kung hindi ang kasalanang
nananahan sa akin, maiintindihan mo na yon na yung si Paul na inward man na iniligtas, ang nagsasalita na hindi na ako ang gumagawa nito. Inihihiwalay niya yung kanyang outward man doon sa kanyang inward man na ang gumagawa ng kasalanan, yung kanyang flesh. Kasi yung flesh, pinananahanan ng kasalanan. Amen. O, diba? Kaya ang tao, kung mananatili sa walang pananampalataya, lahat bagsak. Kaya walang matuwid, wala, kahit isa. Hindi ka hahatol eh. Kasi lahat bagsak. Kaya ang gumawa ng kaligtasan natin, hindi tayo. Ang gumawa ng kaligtasan natin, si Kristo. Ang pananampalataya lamang natin ang importante sa ginawa niya. Dahil dito, tinapos na niya yung bisa ng kasalanan. Kaya not according to our works. Hindi sa ating mga gawa. Naintindihan niyo po ba? Okay. Ang isang Kristiyano, habang tumatagal at lumalalim sa pagkaunawa dito, yung kanyang tawag doon, about sa laman, unti-unting nababawasan. Hindi siya nagiging masyadong nakikipag-competition sa laman. Mawawala yung pagiging mainggitin. Kasi alam na niya na talagang ito yung nature ng laman. Hindi ka na rin palahatol. Akala mo ikaw lang ang walang kasalanan. Kung tumingin ka sa iyong kapwa, bakla, tomboy. Parang sila lang ang makasalanan. No. Pag pinag-usapan sa laman, lahat tayo, pantay-pantay, bagsak tayo lahat. Kasi ang nature niya, karnal, makalaman. Amen? Kaya, magbabago na yung mindset mo, hindi ka palahatol. Yung pagtatawanan mo lamang lagi yung kapwa mo, yung kanyang kahinaan. Maintindihan mo, maski ikaw, wala kang maipagmamalaki sa mata ng Diyos kapag sa flesh, lahat tayo. Kaya nga tayo tinubos. Hindi natin kaya alipin tayo. Romans 7:14. For we know that the law is spiritual, but I am carnal. Sapagkat nalalaman natin na ang kautusan, spiritual. Ngunit ako'y sa laman na ipinagbili sa ilalim ng kasalanan. Pag sinabing ipinagbili, alipin ka. Ang master mo yung kasalanan. Sunod-sunuran ka dyan. Hindi ka makakapagmalaki. Hindi mo pwedeng sabihin ikaw ay banal at hahatulan mo yung iyong kapwa. Hindi ka makakapagmalaki. Maaawa ka pa nga sa tao kapag hindi siya naintindihan ang pananampalataya, yung gospel of Christ. Amen. Diba, doon pa lang, maintindihan mo, mapalad tayo. Mapalad tayo. Dito tayo isinilang na muli, I have begotten thee through the gospel. Diba? Paano mo tinanggap ang Holy Spirit? Ephesians 1:23. Na sa Kanya kayo rin naman pagkarinig ng aral ng katotohanan ng ebanghelyo ng inyong kaligtasan. Ito yon. Na sa Kanya rin naman, mula nang kayo'y magsisampalataya sa ebanghelyo, sa gospel, ay kayo'y tinatakhan ng Espiritu Santo. Dito ka masisild ng Holy Spirit. Pag pinanampalatayanan mo ang mabuting balita ni Kristo patungkol sa tinapos na niya ang bisa ng kasalanan. Kung bakit yan itinatawag na universal judgment. Tapos na ang paghatol sa masasama. Wala na tayong iintayin na hahatulan ang tao ayon sa kanilang mga gawa. Iyon po ay naganap sa mga Hudyo. Revelations chapter 20, verse 12. Iba ito. Kaya hindi pwede magkontrahan ng Bible. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit na nakatayo sa harapan ng luklukan at nangabuksan ang mga aklat. Ayan na yon. Yung aklat na yan, yun yung sa Exodus, yung aklat ng kautusan. At nabuksan ang ibang aklat na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. Asan nanggaling yung aklat ng mga gawa? Yun yung pinakipagtipan ng mga Hudyo, ng mga Hebreo, na lahat ng iniutos ng Diyos gagawin daw nila.
na niratify ng dugo ni Moises. Yun yung Old Covenant Law. Sila po yan. Hahatulan sila ayon sa kanilang mga gawa. Pero yung binasa natin kanina, yung 2 Timothy 1:9, na tinapos na niya ang kamatayan, hindi ayon sa ating mga gawa, not according to our works. Yan yung universal judgment. Pero yung sa kautusan ng mga Hebreo, hahatulan sila doon, may tipan sila doon eh. Hahatulan sila ayon sa kanilang mga gawa. Hindi po atin yon. Doon tayo, maski po ako, yun ang tinuturo ko din nung araw, sado tayo na-confuse. Magkakontra yung dalawa. Yun yung covenantal na tinatawag or judgment ng nation Israel. Kasi sila po yung under doon sa Book of Laws. Yung kautusan na kanilang sinabing susundin namin, meron yung blessing at may cursing. Habang tumatagal, sana palinaw po ng palinaw. Kaya tayo nasa Ministry of Reconciliation. Basahin natin yung 2 Corinthians chapter 5. Datapot ang lahat ng mga bagay ay pawang sa Diyos na pinakipagkasundo tayo. Ito yun Dahil dito, pinakipagkasundo tayo sa Kanya rin sa pamamagitan ni Kristo. At ibinigay sa amin ang ministeryo ng pagkakasundo. Hindi na dapat mag-away. Pag pinag-usapan in between sa tao at sa Diyos, spiritual, na tinapos na yung, hinatulan na yung kasalanan, kinondemn na sa katawan ni Jesus, kaya wala nang makakapagpahiwalay, wala nang galit, kasi wala nang kautusan, ang kautusan daw gumagawa ng galit Wala na. In the Spirit. 19. Sa makatwid bagay na ang Diyos kay Kristo ay pinakipagkasundo. Di ba? Kay Kristo. Sa ginawa niya sa cross, inihahayag na sa lahat ng tao ang pagkakasundo na hindi ibinibilang. Saan yan? Sa inward man, sa espiritu mo, na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan. Bakit? Wala nang ang law In the Spirit. Wala nang batas na magbibigay pa ng galit. Kaya ang Diyos ay nakikipagkasundo na. At hindi na rin pwedeng mahiwalay ang nanampalataya. At ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo. Tingnan niyo yung 20. Kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Kristo na waring namamanhik ang Diyos. Pasinin niyo dyan, waring namamanhik. Ang Diyos pa nga nakikiusap na sa pamamagitan namin, sa pamamagitan ng mga apostol, ni Pablo, kayo ay pinamamanikan namin sa pangalan ni Kristo na kayo ay makipagkasundo sa Diyos. Paano ka makikipagkasundo sa Diyos? Paniwalaan mo yung bisa ng Ebanghelyo ni Kristo at magiging matibay ang iyong pananampalataya na wala nang bisa ang kasalanan, hindi ka na mahihiwalay at ang Diyos ay nasa panig mo na. Hindi na siya against sa'yo dahil wala na yung law na nagpapahiwalay at nagbibigay ng kasalanan at ng galit. Naiintindihan niyo po ba? Pero iba yung sa physical, sa mundong ito. Dapat maintindihan natin, may batas dito yung binasa natin sa Romans 13. Pag hindi ka nakapagbayad ng buwis at ikaw ay nalaman nila na ikaw ay mayroong palang malaking kinikita, ikaw ay nagbabiolate, lagot ka. Nakuha nyo? Nakuha nyo? Amen.